Isang tulog na lang po at pasukan na naman ng mga estudyante. Handa na ba ang inyong school supplies at syempre ang inyong budget? Kung hindi pa, abay alamin na natin ang presyohan sa takbuhang bilihan. Ang Divisoria na hindi lang school supplies ang handog, kundi maging gamit para sa tag-ulan. Ihahatid sa atin yan sa sentro ng balita ni Vel Custodio. Pagkamat maulan, sinaga ni Ral na maagang mamili ng school supplies sa Divisoria, Manila. Sa ngayon, namimili po ako ng mga notebooks ng bata kasi malapit ang pasukan. Mga papers, mga pang-cover sa notebook. Kasi mas makakamura ako dito. Mas nakaka-save pagka-bundle eh. Pero yung mga pencil, like crayons, yung pwede pa namang magamit. Paano naman kung limited ang budget? Hanggang saan kaya aabot ang 1,000 pesos pambili ng school supplies? Una natin tinignan ang notebook na iba-iba ang kulay per subjects. Mas makakamura kayo kung bundle na ang bibilhin nyo, kagaya lamang tong notebook na 10 piraso na ang iba't ibang kulay na mabibili ng 150 pesos. Ito ring ang mga papel na 105 pesos lang mabibili at kasama na dito itong 1/4 paper, meron na ring 1/2 lengthwise, may 1/2 crosswise at kasama na rin ang 1 whole paper. Siyempre, kailangan din ng plastic cover pambalot ng libro at kwaderno. Ang writing pad para sa preschool hanggang grade 4 ay mabibili ng 25 pesos. Ang bond paper para sa school project ay mabibili ng 40 pesos. Ang index card ay 180 pesos. Para sa panulat, mabibili ang lapis ng 15 pesos at ballpen na 10 pesos. Siyempre, bibili na tayo ng tig-3 piraso. Ang rubber eraser ay 20 pesos at correction tape naman ay 25 pesos. Siyempre, kailangan din ng pantasan na 10 pesos. Ang art materials naman na ruler ay mabibili ng 10 pesos at ang 16 pieces na crayons ay 80 pesos. Siyempre, huwag kalimutan ng pencil case na 50 pesos ang pinakamura. Ito ang kabuuan na nagastos natin. 820 pesos lang ang kabuuang halaga ng kumpletong school materials. Kasyang-kasya ito sa 1,000 pesos budget. Samantala, pinaghahandaan na rin ng mga magulang ang tag-ulan sa darating na pasukan. Bumili ng payong para di magkasakit yung mga bata at bumili ng school supply para sa pag-aaral nila. At kailangan lagi may dalang gamot para ligtas sa kalusugan nila. Payo para sa mga mamimili, bago bumili, i-check muna ang price guide na inilabas ng Department of Trade and Industry para masiguro na angkop ang presyo ng school supplies. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.